tuta at sunod-sunurang kamarkos ng US. Banat yan ng Chinese Foreign Ministry matapos isa publiko ng Pentagon at US Indo-Pacific Command na tuloy na ang pagde-deploy ng panibagong Typhoon missile system sa Pilipinas. Muli ngang tinira ng China si Pangulong Marcos. Ganyan ba talaga ang gusto ng Pilipinas? Ang maging chess piece o tuta ng US pag nagkaroon ng gyera? Yung Pilipinas daw kasi ang unang sasabak bago ang Amerika. Pagsisihan daw ng Pilipinas ang disyong tong magpaalipin pa sa mga kano. 与菲律宾与美国的军事合作，中方已经多次阐明了立场。菲律宾同其他国家开展的任何防务安全合作，都不应该针对第三方或者损害第三方的利益，更不能威胁地区和平，加剧地区紧张。事实一再证明，引狼入室只会引火烧身。 甘当其子，只会沦为弃子。我们也奉劝菲方有关人士，不要充当他国代言人，不要再继续搞基于个人政治目的的作秀表演。 The more the merrier. Yan naman ang sagot ng Armed Forces of the Philippines versus China. Mas maganda kung dadamihan pa. Kulang pa nga daw yan tutuusin eh. Malugod naman ngang tatanggapin ng AFP ang Typhoon missile mula sa US. Para daw mas marami mga Philippine Army o sundalong Pilipino ang magsasanay sa pagpapasabog nito. That is, the more the merrier, no? So the more assets that we have, the more also that we are able to train more personnel on our part. So, tinatanggap po natin to willingly. Banat naman ni Commodore Roy Vincent Trinidad, masyadong pakialamero tong China. Wala naman kayong dapat ikatakot eh. Hindi naman to gagamitin sa inyo o papasabugin niya mga barko nyo. Gagamitin lang to para pagsasanay. Alam nyo na baka kasi may bully na biglang manakop o magsimula ng gulo, handa na tayo. Tila pinapatamaan nga ni Commodore Trinidad tong mga Chinese Coast Guard. If you notice on the sea, air, and land domains, we have increased our bilateral and multilateral activities with other countries. The defense posture of the Republic of the Philippines is not designed against any other country. It is an action of a sovereign state. In the region, we have been abiding by the rules-based international order. Other countries, especially the Chinese Communist Party, has not been abiding by international law. They have been disrupting the region. Mas lalo tuloy kinakabahan ng China. Tapos pupunta pa sa Pilipinas si US Defense Secretary Pete Hegseth. Posibleng isapinal daw dito ang pagbibigay ng US Army ng littoral combat warship at mga F-16 fighter jet. Visit na to reaffirms itong laging sinasabi ng ating allied for a long time na ang US that yung commitment nga nila is ironclad. Kayo, pabor ba kayo o payag ba kayong punuin ng missile system ang Pilipinas laban sa Chinese aggression? I-komento sa baba ang inyong salobin.